Kaya basta't gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na kahit papano, sana na nga, sana talaga manalangin tayo na hindi na tumagal ito. Dahil kahit naman, ganito lang ang sasabihin ko, kahit ganito katagal ito, ang pamahalaan ninyo nandito, tuloy-tuloy itong suporta na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matatapos ito hanggat kayo'y nangangailangan ng tulong, hanggat kayo'y nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan. Mabuti na lang, napakaganda ang naging coordination ng national government at saka ng mga local government. Kaya bale yung trabaho para masuportahan kayo at matiyak na naalagaan kayo pinaghahati-hatian namin para naman matiyak namin na walang pagbabago, walang tigil, hindi mapapatid, hindi mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. So, kung ano pa ay alam namin na siguro sa inyong pag-iisip, ang pinaka number one na gusto nyong magawa ay makauwi. Kaya lagi, bawat 2-3 araw, tinatawagan ko ang PhilBox. Ano ba? Yung PhilBox, yung nagsasabi sa atin kung anong nangyayari doon sa bulkan. Panentanong ko sa kanila, ano ba talaga nangyayari? Matatapos na ba? Puputok na ba? Hindi pa ba? Sinasabi lang, ganun pa rin. Meron pa rin, ang kinakatakutan po natin, yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan, parang namamaga pa rin eh. Ibig sabihin, may pressure dun sa loob. Kaya bago mabitawan yung pressure na yung kailangan palabasin para yung pagmaga ng bulkan mabawasan, walang pressure, mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin dahil for at least ngayon tapos na dahil na-release na yung pressure doon sa bulkan. Hanggang ngayon what did you call it? There has to be a catastrophic culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Ay wala tayong magagawa at ganyan talaga ang bulkan, hindi natin mabasa. Lahat po ng ating mga scientists, lahat po ng ating mga espesyalista na nakakaalam tungkol sa mga volcanologists natin, nakakaalam sila tungkol dyan sa pagputok ng bulkan, pag mini-measure nila kung ano yung mga nagbabago, ay nandyan po sila araw-araw. 2-3 beses sa isang araw nagre-report kung ano na ang pagbabago. At kaya asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least sinitiyak lang namin na kung sakali man matuloy ang pagputok ng kanlon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Kaya naman, kahit na alam namin na mahirap para sa inyo, na kailangan na maiwan dito sa mga evacuation center, kailangan na ngayon maiwan, pinagtsatsagaan. Alam ko, itong relief goods namin, okay naman yan eh. Pero kung araw-araw yung kinakain na 1 buwan, hindi na okay yan. kaya kahit gaano kahit steak yung bibigay namin sa inyo pagka araw-araw yung kinakain baka magsawa na kayo. Kaya yun ang ginawa namin kasama ng mga LGU both on the provincial at saka sa municipal level, hindi lamang dito dito lang sa La Carlota kundi sa iba't ibang bayan dahil ang ginagawa namin, gumagawa kami para naman ginagawa namin ang lahat para maging mas komportable naman ang inyong pag-iwan dito sa mga evacuation center na ganito. Kaya
tignan lang po natin, manalangin po tayo na matapos na itong krisis na ito. At ang Diyos lang siguro sa ganitong paraang, sa ganitong sitwasyon na makakatulong sa atin. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon, para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro.